Lahat tayo nagkaroon na ng mga pagkakamali sa ating buhay. Yung iba, mga malalaking pagkakamali. Yung pagkakamaling nakaapekto hindi lamang sa atin, kundi sa mga taong nasa ating paligid. Pero, meron din namang iba sa atin na hanggang ngayon, dinidinay pa rin yung mga pagkakamaling nagawa nila sa buhay nila. At siguro para sa akin, ang mas worst, yung alam mong mali, pero patuloy mo pa rin ginagawa. Paulit-ulit mo pa rin ginagawa kahit alam mong may masasaktan kang iba. Pero sabi nga nila, lahat ng bagay na ginawa mo sa mundo, meron at merong balik sa'yo. Hello sa inyong lahat! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo na naman ang inyong one and only Mama Mia. And I know na na-excite na kayo dyan para sa atong Bisaya na naman sa ating kwento for today's video. Kaya wag na natin itong patagalin dahil alam kong may lakad kayo because today is family day. So eto na po ang ating tampok na kwento dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Walang taong perpekto sa mundo. Lahat nagkakasala, lahat nagkakamali. Pero lahat din naman ay may kakayahan at may pagkakataong magbago. Pero paano kung huli na ang pagdating ng pagbabagong inaasam mo? Paano kung hindi mo na maitutuwid pa ang landas na iyong tinatahak sa buhay mo? Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Chris. Ang mga pinagdaanan ko po sa buhay, Mama Mia, ay masasabi kong pwede nang isali sa mga movie festival. Marami kasi at makulay kasi ang pinagdaanan ng buhay ko. Namulat ako sa puder ng lolo at lola ko sa Cebu. Mama Mia, hindi naman po ako panganay na anak. Pangatlo po ako sa magkakapatid. Kaya lang dahil sakitin yung mga nauna sa akin, ako po ay inihabilin sa aking lolo at lola para mabigyan ng mas karampatan na pag-aaruga, pag-aalaga at paggamot ang aking mga nakakatandang kapatid. 5 po kaming magkakapatid, Mama Mia. Tanging ako lang po ang nawalay sa mga magulang ko. Hindi naman din ako nagrereklamo dahil hindi naman po mahirap ang naging buhay ko kasama ang lolo at lola ko. Mahal na mahal nila ako, Mama Mia. Pinagbibigyan nila ako sa lahat ng gusto ko. Ang totoo niyan, pati po mga kapatid ng mama ko ay nagagalit sa akin dahil spoiled daw ako at lagi kong nakukuha ang gusto ko. Lagi akong nakakatakas sa lahat ng mga kamalian at pangbubulakbol na ginagawa ko. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay lumaki ako na maganda ang aking childhood. Marami din kasi akong mga kaibigan, kababata at mga pinsan sa Cebu na kasabayan kong lumaki. Mama Mia, lahat kami masasabi ko po na maganda ang aming samahan. Magkakabarkada, magkakaibigan. Ang balita ko po mula sa lolo't lola ko ay ang mga kapatid ko naman sa Maynila ay todo bantay sa mga magulang ko. Kaya ang sabi ko noon sa sarili ko, salamat naman at iba ang naging buhay ko. Ang totoo niyan, Mama Mia, kapag summer naman noon ay dumadalaw kami sa Maynila kasama ang lola ko para makilala ko rin ang aking mga kapatid. Kaya lang, hindi kami nagiging close kasi magkakaiba talaga kami ng ugali. Mas nilulook forward ko pa ang pagtatapos ng summer vacation nang sa ganon ay makabalik na ako ng Cebu at mapuntahan ko na at makasama ko na ulit ang mga pinsan at mga kaibigan ko. Hanggang sa isang napakasakit na trahedyang nangyari. Nadisgrasya po ang sinasakyan ng lola ko. Namatay siya, Mama Mia. 3 po silang dead on the spot at kasama po ang lola ko doon. Grabe ang iyak ko noon. Halos mamatay ako sa pag-iyak. Dahil nga ang lola at lolo ko lang ang nagmamahal sa akin. Pero mas mahal ako ng lola ko. Yung lolo ko kasi ay pinapalo ako, pero yung lola ko,
kailanman ay hindi ako sinaktan. Lagi akong kinakampihan sa bawat oras at sa bawat bagay. Kaya naman naging napakalaking dagok sa akin ang kanyang kamatayan. Pumunta din sa lamay ng lola ang mga magulang ko at mga kapatid. Mama mia, nung sinabi ng mga magulang ko na kukunin na nila ako, ay buti na lang hindi pumayag ang lolo ko. Kasi nga, mama mia, ayoko talaga doon. Masaya ako sa buhay na meron ako sa Cebu. Nakala ko ay magtuloy-tuloy na yon. Akala ko ay wala nang magiging sagabal pa sa aking pinaplano na lumaki, magkaisip at dun na manirahan sa Cebu habang buhay. Kaso lang mama mia, dahil sadyang suwail talaga ako at matigas ang ulo, ay lagi kong nakakaaway ang tita at tito ko na naging dahilan naman para magalit at siguro magsawa ang lolo ko sa akin. Isang araw mama mia, nagulat na lang ako dahil kakagaling ko pa lang noon sa lakaran at galaan kasama ang mga kaibigan ko nang mapansin kong parang nag-e-empake ang lolo. Lo, saan ka pupunta? Bakit parang nag-e-empake ka? Hindi to damit ko, damit mo ito at ng tito mo, sabi ng lolo. Bakit po, saan po kami pupunta ni tito? May bibisitahin lang kayong kamag-anak. Yun ang sabi niya sa akin. I was 9 years old that time, mama mia. Kaya hindi na ako masyadong inosente pa sa mga bagay-bagay. Kaya lang, kahit na may duda na ako noon kung saan kami pupunta ng tito ko, ay iniisip ko pa rin na baka sa kaibigan ni tito kasi hindi naman nagpupunta ng Maynila ang tito ko. Mama mia, pinagbihis, pinaligo at pinakain na rin ako ng lolo. Pagkatapos noon ay niyakap niya ako ng mahigpit. Ang sabi niya, dapat daw magpakabait na ako. Dapat daw, hindi na magiging matigas ang ulo ko. Hindi ko halos maintindihan ang mga sinasabi niya noon. Hanggang sa sumakay na kami ng barko. Mama mia, habang nasa barko kami ay natutulog ako noon. Nang magising ako ay tulog na tulog din ang tito ko. May kukunin sana akong chichirya sa bag ko nang makita ko ang ticket naming dalawa. Halos magwala ako sa loob ng barko mama mia nung mabasa ko ang nakalagay sa ticket. Maynila. Ibig sabihin sa Maynila kami pupunta. Ibig sabihin niloloko ako ng lolo at ng tito ko. Ginising ko si tito ko nang mga hampas sa kanyang balikat. Nagalit pa siya dahil naalimpungatan siya. Ano ba yon, Chris? Saan tayo pupunta, tito? Bakit sa Maynila? Pwede ba manahimik ka na? Tito, wag niyo pong sabihin na ibibigay niyo na ako sa mga magulang ko. Kahit anong pakiusap ko na kausapin niya ako mama mia, ay hindi niya ako kinakausap. Nagalit pa siya sa akin. At sabi niya kung gusto ko raw, ay tumalon ako ng barko at lumangoy pabalik ng Cebu. Pero mama mia, wala naman akong nagawa. Nakarating nga kami ng Maynila. Pagdating namin sa bahay ng mga magulang ko ay nandoon ang mga kapatid ko. Winelcome nila ako pero hindi ko maramdaman na masaya ako mama mia. Pinakitaan ko sila ng hindi maganda dahil ayoko talaga doon. Ang gusto ko ay sa Cebu lamang ako mananatili. Kaya lang wala rin akong nagawa. Alam mo ba mama mia, ilang araw akong hindi makatulog noon. Lagi kong binabantayan ng tito ko. Dahil ang sabi ko sa kanya, sasama ako sa kanya sa pagbalik niya ng Cebu. Ang sabi naman niya ay hindi na raw siya babalik ng Cebu at dito na rin daw siya sa Maynila magtatrabaho. Ilang araw at ilang gabi rin akong nagmukmok at umiiyak. Hanggang sa lumipas ang isang linggo mama mia. Isang umaga nagising na lang ako nang wala na ang tito ko sa tabi ko. Hinanap ko siya mama mia sa buong bahay pero wala siya. Umiiyak na ako noon, nagwawala na halos. Pero ang sabi ng papa ko ay bumalik na raw ng Cebu si tito. Nasigawan ko pa ang papa ko mama mia.
Sabi ko sinungaling silang lahat. Sabi ko ibalik nila ako sa Cebu dahil hindi ako masaya dito. Pero wala akong nagawa nung hindi nila pinakinggan ang pagsamo ko. Makalipas ang ilang araw na ganun pa rin ang pakikitungo ko sa kanila ay kinausap na ako ng mama ko. Pero nang hindi ako madala sa pakiusap, Mama Mia, ay pinalo na ako ng mga magulang ko. Dito po ako unang nakaramdam ng sakit ng pagpalo. Kasi sa Cebu, Mama Mia, kahit naman pasaway ako, ay hindi naman ako pinapalo ng lolo't lola ko. Yung tito at tita ko ay tinatakbuhan ko lang. Nililigaw ko lang. At kapag nakita o napansin ng lolo't lola ko na hinahampas na nila ako o hahampasin na ako, ay sila ang pinagagalitan. Kaya gulat na gulat talaga ako na kaya palang manakit ng mga magulang ko. Hindi lang basta palo dahil masakit na masakit yun to the point na nagdugo talaga ang mga binti ko. At dahil dun, Mama Mia, parang nagtanim ako ng sama ng loob sa mga magulang ko. Iniwan na nga nila ako sa Cebu. Para na nga akong isang tutang inabando na nila dahil mas importante sa kanila ang iba kong mga kapatid. Ngayon na nga lang kami magkakasama, na ngayon na nga lang ako hihingi sa kanila ng pabor na ibalik ako sa Cebu. Pero ginagagalitan pa nila ako at pinapalo pa. Doon ko rin nalaman, Mama Mia, mula sa mga nakakatanda kong kapatid na grabe pala akong mamalo ang mga magulang ko. Walang pili. Papababae o lalaki, payat o medyo may laman, lahat pinapalo. Lahat parehong intensity ng palo ang natatanggap. Wala ring pinipili sa mga magulang ko dahil silang dalawa po ang namamalo, hindi lang ang papa. Mama Mia, dahil sa nalaman ko mula sa mga kapatid ko, doon ay unti-unti akong nakaramdam ng awa sa kanila. Siguro nga hindi naging masaya ang childhood nila kasi lagi silang pinapalo. Maswerte pa rin naman talaga ako dahil naranasan ko ang bumarkada, magliwaliw hanggang gabi nang walang inaalala na papaluin ako sa pag-uwi. Doon unti-unti kong nauunawaan ang mga kapatid ko. Unti-unti ko silang nagiging ka-close. Hanggang sa aral na ako, Mama Mia, sa isang public school. Nito dahil maliit akong bata ay lagi po akong nabubuli. Yung mga nakakatanda ko pong kapatid ang tagapagtanggol ko. Hanggang sa nagtapos ako ng elementarya at nag-high school na. Pero Mama Mia, hindi talaga nawala ang galit sa dibdib ko. Hindi talaga nawala ang tampo na meron ako sa mga magulang ko, sa lolo ko at sa tito ko. Feeling ko kasi ay pinagkaisahan nila akong lahat. Feeling ko, Mama Mia, lahat sila ay gustong maging miserable ang buhay ko. Nung high school, dun ako nakaramdam ng katamaran. Ang totoo niyan, Mama Mia, kami pong magkakapatid ay hindi po buhay prinsesa. Hindi po kami buhay hari at reyna. Kami po ang nakatoka sa mga gawaing bahay habang parehong mga magulang namin ay naghahanap buhay. Kaya naman, Mama Mia, dahil ako ang unang lalaki sa magkakapatid, madalas ako ang halos bugbog sa mga gawaing bahay na mabibigat. Gaya na lamang ng paglalampaso, paglilinis sa labas ng bahay, pag-iigib ng tubig dahil wala naman kaming tubig noon. Lahat yun, Mama Mia, gawain ko. Kaya kapag nakakapasok ako sa paaralan, ay pagod na ang katawang lupa ko. Lagi na lang akong napapagod. Lagi na lang akong inaantok, Mama Mia. Hanggang sa naramdaman ko na lang na parang hindi na ako interesadong mag-aral. Naramdaman ko na lang na parang ayoko na mag-aral pa. Ang totoo niyan ay hindi ko naman halos naiintindihan ang klase namin. Lalo pa nga at nakakaranas pa rin ako ng pambubuli mula sa ibang tao. Lalo na ng mga kaklase ko. Ako po ang laging pinagdidiskitahan nila, Mama Mia, ng pangangansyaw. Kung nung elementary ako ay binubuli ako at sinusuntok, nung high school naman, Mama Mia, ay tampulan ako ng tukso dahil bansot daw ako. At dahil din mababa ang grades ko, Mama Mia.
Yung mga kapatid ko kasi ay parte ng mga honors list. Kaya naikukumpara ako sa kanila. Isang bagay na nagiging dahilan para mas lalo pang lumala ang self-esteem ko. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, naisipan ko na lang na wag nang pumasok ng paaralan. Hanggang ang isang araw ay naging isang linggo, naging 2 linggo. Isang gabi, nung makauwi ako ng bahay, ay nag-aabang na ang papa ko sa labas. Pagkapasok ko pa lang, ay sinampal na niya ako, Mama Mia. Sinabunutan din ako ng mama ko. San daw ako galing? Bakit ilang linggo na raw akong hindi pumapasok sa paaralan? Mama Mia, dun ko nalaman na kinausap pala ng guru ko ang mga nakakatanda kong kapatid at hinahanap ako. Isinumbong din ako ng mga kapatid ko sa mga magulang namin. Kaya naman yun ang naging dahilan para naging bugbog sarado ako nung panahon na yun. Anong gusto mo? Hindi ka na mag-aral? Anong gusto mong mangyari sa buhay mo? Hindi ako sumasagot, Mama Mia. Hindi din naman kasi talaga ako palasagot. Tahimik lamang ako kapag pinagagalitan o pinapalo ng mga magulang ko. Ayaw mong sumagot? Pagkatanong nila nyon ay isang hampas sa balikat ko ang narinig ko, Mama Mia. Nasaktan ako noon. Ilang ulit pa nila akong binugbog pero hindi talaga ako sumasagot. Hanggang sa sinabi na nga ng ama ko na wag na lang daw akong mag-aral. Sayang lang din naman daw sa pera. Sayang sa allowance at kung ano-ano pa. Ako na lang daw ang magiging bahala sa bahay. Doon nga nagsimula, Mama Mia, na para akong naging alipin sa sarili naming pamamahay. Para akong naging alila. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, yung kapitbahay namin na may farm ay tinawag ako. Tinanong niya ako kung meron raw ba akong pinagkakaabalahan. Kasi napapansin daw nila na parang hindi ako pumupunta sa paaralan. Doon ko sinabi sa kanila na hindi naman na ako nag-aaral. Hanggang sa naisipan nilang alukin ako ng trabaho sa kanilang farm, Mama Mia, bilang tagalagay ng abono at tagapakain ng mga hayop nila. Mama Mia, nung una ay pumalag ang papa ko. Pero nung malaman niyang sumisweldo ako ay hindi na rin siya pumalag pa. Panahon na rin daw para maranasan ko ang magbanat ng buto. Panahon na rin daw para magsarili na ako. 15 years old pa ako noon, Mama Mia. Pumasok ako doon sa trabaho at naging stay-in kami doon sa farm. Doon ko rin natutunan ng manigarilyo dahil masyadong malamig doon. Naninigarilyo ang mga kasamahan ko kaya yun din ang sinunod ko, Mama Mia. Hanggang sa lumipas ang halos 5 taon, Mama Mia. May mga pagkakataon naman sa isang buwan na umuuwi kami pero hindi yun madalas. Hanggang sa isang araw, nung magli-5 taon na ako sa trabaho, ay sinabi ng amo ko na dun na lang daw ako sa Maynila dahil gagawin niya akong driver ng kanilang truck, Mama Mia. Pinakuha niya ako ng lisensya. Pumayag naman ako dahil unang-una, bagot na ako sa farm. Ikalawa, Mama Mia, parang hindi ko na natitiis ang baho ng mga feeds na binibigay ko sa mga alagang hayop namin. Kaya naman pumayag ako na magbalik ng Maynila. At dito nga sa pagbabalik ko sa Maynila, Mama Mia, nagbago ang lahat sa akin. Dahil nga nagda-drive ako ng truck, Mama Mia, may mga pagkakataon na may nakakasalubong akong mga kakilala ko. Hindi rin naman strikto ang amo ko kaya pinapasakay ko sila. Isang araw, Mama Mia, may kakilala ako na batchmate kong sumakay at kasama niya ang kaniyang pinsan na bata pa. Mama Mia, pinakilala niya kami sa isa't isa. Tago natin siya sa pangalang Liza. 14 years old siya that time. Oo, alam ko, batang-bata pa. Ako naman ay magto-20 na noon. Mama Mia, simula nga nung makasakay sa akin si Liza ay halos naging araw-araw na yon. Kahit na wala ang kaibigan ko na pinsan niya, ay sumasakay din siya sa akin papunta sa pinag-aaralan niyang school. Minsan, kapag wala naman masyadong ginagawa ay sinusundo ko rin siya.
Hanggang sa naging kaming dalawa ni Liza, Mama Mia. Alam mo ba, Mama Mia, na halos magkapareho ang kwento naming dalawa. Si Liza din ay lumaki sa mga lolo't lola niya. Namatay na raw ang lolo niya kaya lola na lang niya ang kasama niya sa bahay. May kaya din naman ang pamilya nila dahil seaman ang tatay niya. Laging binibigyan ng pera itong si Liza. Pero dahil nga matanda na ang lola niya ay dun na lang siya nakatira sa bahay nito. Isang araw, Mama Mia, nung hinatid ko si Liza sa bahay ng lola niya ay nakita kami ng kanyang lola. Akala ko ay magagalit ito pero tinawag niya ako at magmerienda na rin daw. Habang nagmemeryenda kami at naguhugas ng pinggan ng kanyang lola, ay parang naririnig ko siyang nagrereklamo. Yun pala, Mama Mia, ay barado na ang kanilang lababo. Nagpresenta po ako na ayusin yon. Hanggang sa ang dami-dami ko nang inayos sa bahay na yon. Mula sa butas, sa bubong, drainage at kung ano-ano pa. Yun din ang naging dahilan, Mama Mia, para maging close ako sa lola niya. Cool po ang lola ni Liza. Hindi po siya masyadong strikto. May mga gabi din, Mama Mia, na doon na ako nakakatulog sa may sala nila. Naging ayos din naman yon sa kanyang lola. At ako naman, dahil nasanay na rin ang mga magulang at kapatid ko na hindi ako umuuwi ng bahay, dala nga noong nagtrabaho ako noon sa farm ay hindi na nila ako hinahanap. Kaya mas ginugusto ko na dun matutulog sa kwarto sa bahay ni na Liza. Si Liza sa kwarto niya, ako naman ay sa salas. Isang gabi, Mama Mia, nakita kong lumabas si Liza para kumuha ng tubig. Tumayo ako sa kinahihigaan kong sofa. At pinuntahan ko rin siya sa may kusina. Minom kami ng tubig habang nagkukwentuhan. Hanggang sa hindi na namin namamalayan, Mama Mia, na unti-unti na palang nagkakalapit ang katawan namin sa isa't isa. Hanggang sa hindi ko na namamalayan na hinahawakan ko na pala ang balikat niya, ang pisngi niya, ang bewang niya. Nakita ko na lang ang sarili kong hinahalikan ng mga labi ni Liza. Si Liza naman ay walang naging pagtutol dahil nobya ko nga siya. Mama Mia, hinaya pa niya ako sa loob ng kwarto niya. At dahil nga nasasabik din ako sa babaeng mahal ko, ay pumunta kami sa kanyang kwarto. Doon namin isinakatuparan, Mama Mia, ang unang gabi na inangkin ko si Liza. Hanggang sa naulit ang gabing yun. Mama Mia, kapag matutulog na ang lola niya ay makikita niya ako sa sofa. Pero kapag nasigurado na naming tulog na siya, ay pumapasok ako sa loob ng kwarto ni Liza at doon ako natutulog at nagpapalipas ng gabi. At syempre, Mama Mia, hindi lang pagtulog ang ginagawa namin ni Liza. Marami pang iba. Ine-explore namin ang katawan ng isa't isa. Naging masaya ako. Masaya din naman si Liza. At yung totoo niyan, Mama Mia, lagi din niya akong binibigyan ng kung ano-anong regalo. Kung pera kasi ang pag-uusapan ay walang kasalatan doon ng pamilya ni Liza, lalo na siya. Dahil bukod sa allowance na binibigay ng mama niya sa kanya, ay palihim din siyang pinapadalhan ng pera ng kanyang papa na isang seaman. At ang lola naman niya ay binibigyan din siya ng pera. Kaya naman, Mama Mia, mula nung maging kami ni Liza ay marami na akong naging mga bagay na naaangkin. Hindi lang ang katawan ng babaeng mahal ko, kundi pati mga material na bagay. Naging masaya, naging kontento ang buhay ko. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, nangyari nga ang hindi dapat mangyari. Binalita sa akin ni Liza na hindi na siya dinadatnan. Na magdadalawang buwan na raw siyang hindi dinadatnan ng kanyang buwan ng dalaw. Napapansin ko rin na parang tumataba si Liza. Kaya naman agad akong bumili ng pregnancy test kit sa pinakamalapit na pharmacy dun sa amin. Pinagamit ko yon kay Liza, Mama Mia. At nung makita nga naming dalawa ang dalawang pulang guhit sa dalawang pregnancy test kit na binili ko, noon, Mama Mia, ay nanlumo at naguho ang mga mundo namin, lalo na kay Liza. Iyak siya ng iyak.
Ang sabi niya, hindi raw niya alam kung papaano sasabihin sa mga magulang niya ang totoo. Sigurado raw magagalit ang kanyang papa. Sigurado raw na madidisappoint ito sa kanya. At Mama Mia, notorious din na parte ng isang dating gang ang papa niya. Kaya natatakot si Liza para sa kaligtasan ko. Ako din naman ay balisang-balisa na noon kung ano ba ang dapat kong gawin. Kung ano ba o kung papaano ba namin tatakasan ang problema namin. Iminungkahi ko kay Liza na pwede niyang ipalaglag ang bata sa sinapupunan niya. Pero nagalit siya sa akin. Pagsabi niya, Mama Mia, bakit daw ganun ang solusyon ko? Hindi raw niya magagawa yon dahil may takot siya sa Diyos. Kaya naman isang solusyon lang ang sumagi sa utak ko noon. Ang magtanan kaming dalawa ni Liza. Sabi ko, dapat magpakalayo-layo kami. Nang sa ganoon ay magkasama na kaming dalawa at isa pa, Mama Mia, ay malayo ako sa panganib na dala ng kanyang ama. Pero nagdadalawang isip noon si Liza. Nang sabi niya hindi niya alam kung kakayanin niyang iwanan ng lola niya. Sabi ko, magbili na lang kami ng sulat para sa kanyang lola. Ilang araw ko din siyang kinukumbinsi sa plano kong yun hanggang sa tuluyan na nga siyang pumayag. Wala pa akong cellphone noon, Mama Mia. Ang usapan namin ay susunduin kami ng isa kong kaibigan para dalhin kami sa terminal ng bus. Pupunta kami doon sa probinsya ng kaibigan ko at doon na kami maninirahan ni Liza. Dahil nga wala akong cellphone, Mama Mia, ay nakikitext lang ako noon sa kapatid ko. Mag-aalas 3 na ng madaling araw. Naririnig ko na ang isang motor sa labas ng bahay namin. Palabas na sana ako, Mama Mia, pero gulat na gulat ako dahil nasa labas ng bahay namin ang mama ko at ang papa ko at kinausap ang kaibigan ko. Paglingon nila at nakita nila ako, Mama Mia, ay biglang sumigaw ang papa ko at tinawag ako. Sinuntok ako sa sikmura ng papa ko. Galit na galit siya sa akin. At ano ba tong ginawa mo, ha? Kaibigan ko pa naman ang papa ng babaeng yan. Sisirain mo bang pagkakaibigan namin? Sisirain mo bang barkada namin dahil sa ginagawa mo? Alam mo bang 14 years old lang yung nabuntis mo? Tanong ng papa ko. In short, Mama Mia, hindi natuloy ang pagtatanan naming dalawa noon ni Liza. Bagkos ay pinaalis ako sa lugar namin at pinapunta doon sa kapatid ng papa ko na malayong malayo sa Maynila. Ayoko sanang umalis. Pero nung sinabi ni Papa na ipapapatay daw ako ng papa ni Liza ay natakot ako. Kaya umalis ako sa amin, Mama Mia. Umalis ako ng Maynila nang wala nang nababalitaan tungkol kay Liza. Lumipas ang ilang mga buwan na nasa bahay ako ng pinsan ko at kapatid ng papa ko. Hanggang sa doon, Mama Mia, ilang buwan ang nakalipas ay nakilala ko naman si Carla. Si Carla ay kagagraduate lang noon ng senior high. 18 years old siya, Mama Mia. At dahil nga medyo may itsura naman ako, Mama Mia, at maganda pa ako kung manamit. At ang alam ng mga magulang ni Carla na taga Maynila ako at ang mga magulang ko, ay parang tinanggap na rin nila ako agad sa kanilang pamilya. Magkalipas nga ang ilang buwan ng pagkakakilala naming dalawa ni Carla ay naging kami. Hanggang sa may mangyari na rin sa amin. Hanggang sa lagi nang may nangyayari sa amin. At Mama Mia, bago pa kami magdiwang ng aming first anniversary ay nabuntis ko si Carla. Galit na galit naman ang papa ko na pumunta doon. Ang sabi niya, pinaalis daw niya ako ng Maynila para raw makaiwas sa gulo. At eto naman ako, panibagong gulo na naman ang pinasukan ko. Buti na lang at 18 na noon si Carla kaya wala nang nagawa ang mga magulang niya. Nagsama na kaming dalawa sa bahay nila. Hanggang sa maipanganak na ni Carla ang panganay naming anak. Mama Mia, mahal na mahal ko na si Carla noon. At nung nabalitaan ko, natanggap na ng mga magulang lalong-lalo na ng papa ni Liza
ang aming anak, Mama Mia, ay pinabalik na ako ng papa ko sa Maynila. Sinama ko si Carla at ang anak namin. Mama Mia, nung makabalik ako ng Maynila ay nakatanggap ako ng isang mensahe sa pamamagitan ng kaibigan ko. Magkita daw kaming dalawa ni Liza. Pinasasabi ni Liza yon. Kaya naman dahil gusto ko ring makita ang anak ko sa kanya, ay nakipagkita ako. Pero Mama Mia, nung nalaman ni Liza ang tungkol kay Carla, ay nagalit siya sa akin. Sabi niya, binigay niya raw lahat sa akin. Wala daw siyang tinira sa sarili niya dahil mahal na mahal niya ako. Pero ako raw, Mama Mia, ay wala ring itinira sa kanya, kundi puro sakit ng loob at sama ng loob. Doon ay formal na kaming nagkahiwalay dalawa ni Liza. Pagsabi niya tama daw ang papa niya, na walang kwenta kung tao at walang kwenta kung lalaki. Hindi raw karapat-dapat ang isang katulad ko na makilala ang anak namin. Yun ang naging dahilan, Mama Mia. Kaya hindi niya pinakita sa akin ang bata. Pero naging ayos na rin sa akin yon. Inisip ko na lang na ayos na lang din ang lahat. Lalaki din pala ang anak ko kay Liza, katulad ng anak ko kay Carla. Yung sabi ko, mag-move on na lang kaming lahat. Tatanggapin ko na lang na kailanman ay hindi ako kikilalanin ng anak namin ni Liza bilang kanyang ama. Ayos na rin yon para wala nang gulo pa. Mama Mia, hindi madali ang buhay may asawa. Mahirap, lalo na kapag may anak na kanyang dalawa. Nung una ay nakikitira pa kami sa mga magulang ko. Pero dahil hindi kasundo ng mama ko si Carla, ay lumipat na rin kami at nangupahan sa isang maliit na kwarto. Mainit dun, Mama Mia. Si Carla, dahil sanay siya na parang pinapamper ng mga magulang niya, ay reklamo siya ng reklamo. Lagi niyang sinasabi na bakit ganito lang daw ang buhay na kaya kong i-provide para sa kanya at sa anak namin. Pero tinitiis ko ang mga reklamo niya. Tinitiis ko lahat. Naging pedicab driver ako, Mama Mia, para suportahan ng mga pamilya ko. Para suportahan si Carla at ang anak namin. Hanggang sa nasanay na lang din si Carla sa hirap ng buhay namin. Mama Mia, mahirap talaga ang buhay namin. Lalo pa akong nakakaramdam na parang ang hirap-hirap ko nung unti-unti ay nagiging maayos ang mga buhay ng mga kapatid ko. Lalong-lalo na nung nagkakaroon na sila ng mga trabaho. Ako naman, una sa lahat, ayoko talagang mag-apply ng trabaho dahil ayoko nung may amo ako. Ikalawa, Mama Mia, sino naman ang tatanggap sa akin ni high school ay hindi ko natapos. Kaya, nakontento na lang ako sa pagiging pedicab driver at syempre, Mama Mia, yung mga pa-repair din. Marami kasi akong alam sa mga ganoong klaseng gawain dahil nabatak ako doon sa farm noon. Okay naman, nakakaraos naman ang buhay namin. Kaya lang, hindi naman yun yung masasabi ko talaga, Mama Mia, na bongga. Yung nabibili talaga namin ng mga gusto namin. Pero ayos na lang din, Mama Mia, kasi hindi din naman ako pinapabayaan ng mga kapatid ko, lalo na ang anak ko. Mahal na mahal nila ang bata. Hanggang sa makalipas ang 4 na taon ay nasundan ang anak naming dalawa ni Carla. Lalaki din ang sumunod. Masayang masaya ako noon, Mama Mia, dahil puro lalaki ang anak ko. Pero kaakibat ng saya na yon ay ang hirap. Ang hirap dahil nadagdagan na naman ng isang bibig ang papakainin ko sa araw-araw. Hindi madali ang ganong klaseng buhay. Lalo pa, Mama Mia, aaminin ko na na-insecure ako sa mga kapatid ko. Hindi naman kalakihan ang mga sinusweldo nila. Pero na-insecure ako dahil pakiramdam ko, Mama Mia, ay mas magaan ang buhay para sa kanila. Hindi ko alam kung sino ang dapat kong sisihin. Kung ang sarili ko ba o ang mga magulang ko. Hindi ko alam, Mama Mia. Hanggang sa unti-unti rin, Mama Mia, ay nagkakaroon na kami ng mga malalaking problema sa pera ni Carla. Lalo na, Mama Mia, nung pareho kaming
baliw at naaliw sa tongits at mahjong. Yung isa kasi naming kapitbahay ay may pamahjong, Mama Mia. Isang araw ay pumunta ako doon para mag-unwind sana dahil stress na ako sa bahay sa kadadada ni Carla. Habang naglalaro ako, Mama Mia, ay dumating si Carla. Dahil galit siya ay umuwi ako. Hanggang sa parang hinahanap-hanap na ng mga kamay ko ang baraha at ang mahjong. Kaya hindi ko na rin napipigilan na pumunta talaga doon sa sugalan. Hanggang sa sabi ko kay Carla ay sumama siya sa akin para maramdaman niya rin ang nararamdaman ko. Nung una ay ayaw pa niya. Pero kalaunan ay pumayag na rin naman siya. In short, Mama Mia, pareho na kaming dalawa na nagsusugal. Hanggang sa unti-unti ay mas humihirap ang buhay namin. Mas nag-aaway na kaming dalawa. Wala na ako noong maisip pa, Mama Mia, na paraan para maging maayos kami dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay nagbabangayan talaga kami na para bang wala ng bukas. Hanggang sa, Mama Mia, nagkaroon ako ng isang barkada. Itago natin siya sa pangalang George. Si George, Mama Mia, ay notorious po sa aming lugar na parang barumbado at bagasagolero. At di lang yun, Mama Mia. Notorious din siya na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero dahil si George lang ang nakakausap ko, siya lang ang nakakaintindi sa problema ko sa bahay, parang binaliwala ko na, Mama Mia, ang lahat ng mga warnings na naririnig ko mula sa iba naming mga kapitbahay. Unti-unti ay lagi-lagi na kaming nagkakasama ni George. Lagi-lagi na kaming pumupunta sa kung saan-saan. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, tinawagan niya ako at tinanong kung nasaan ako. Sabi ko, namamasada. Sabi niya, puntahan ko raw siya sa bahay nila dahil mag-isa lang siya. Pumunta naman ako doon, Mama Mia. Pero saradong-sarado ang bahay. Kinatok ko ang loob dahil alam kong may mga taong nag-uusap doon. Hanggang sa binuksan na nga ni George at pinapasok ako. Napupuno ng usok ang bahay at nakikita ko ang iba pang mga kaibigan ni George na may hawak-hawak na foil, Mama Mia, habang may mga nakasinding kandila sa may sahig. 5 sila noon kasama na si George at ika-6 ako. Binigyan ako ni George ng isang foil, Mama Mia. Akin daw yun. Sabi ko, hindi ako tumitira ng ganon. Pero sabi ni George, Mama Mia, yun daw ang solusyon para makalimutan ko ang problema ko. Para makalimutan ko lahat ng mga pinagdadaanan ko. Ayoko sana noon, Mama Mia, pero na-curious ako. Na-curious ako kung ano nga ba yun. Na-curious ako kung ano nga ba ang pakiramdam kapag nakakasinghot ng ganon. Ang sabi kasi ng karamihan, lalo na ni George, ay parang nasa langit ka raw. Parang wala kang problema. Parang laging masaya. Kahit na nanginginig ang mga kamay ko, Mama Mia, ay tinapat ko sa ilalim ng umaapoy na kandila ang foil ko na may laman. Pagkatapos ay sininghot ko yon. Mama Mia, masakit na masakit sa ilong nung una. Pero ilang sandali pa ay naramdaman ko na ang sinasabi ni George. Parang gumaan ang pakiramdam ko. Parang yung mabigat na ulo ko ay parang ang gaan-gaan na. Parang isa ng bulak sa sobrang gaan. Mama Mia, na-enjoy ko nga ang unang paggamit ko. Pero sinabi ko nun sa sarili ko na hindi na ako uulit. Isang beses lang yon. Gusto ko lang subukan. Gusto ko lang maranasan. Pero ang isang beses na yon, napangako ko sa sarili ko ay hindi naman natupad. Dahil pagkalipas lang ng 1 linggo ay niyaya muli ako ni George. Yoko na, pare. Okay lang sa akin yung 1 beses lang eh. Sabi ko sa sarili ko, 1 beses lang talaga at hindi ko na gagawin pa ulit. At mo ka ba naman, pare, ang duwag-duwag mo eh. Bakit di mo subukan ulit? Huwag kang mag-alala, libre ko pa rin to, sabi ni George.
Pero pinanindigan ko ang desisyon ko noon, Mama Mia, na hindi ako uulit pa noon. Pero nang makauwi ako ng bahay ay bunganga na naman ng asawa ko ang narinig ko. Bunganga niya at kung ano-ano pa dahil galit na galit siya at natalo siya sa mahjong. Yung pagsama ko nga pala kay George ay naging dahilan, Mama Mia, para tumigil akong magmahjong. Dahil ayokong nakakarinig ng kung ano-anong usapan tungkol sa kanya. Pero pag uwi ko naman ng bahay ay ako ang dinadakdakan ng asawa ko. Dahil ang sabi niya, Mama Mia, galit na galit daw at chinichismis daw ako ng mga kasamahan ko na gumagamit na raw ng ipinagbabawal na gamot. Ano ka ba? Nagpapaniwala ka sa mga yan? Paano hindi ako maniniwala? Magkasama kayo ng George na yon. Noted yon na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot dito sa atin. Bakit sama ka ng sama sa kanya? Tanong ni Carla. Bakit ba ganyan na naman ang bibig mo? Huwag mong sabihin na talo ka na naman sa mahjong kaya sa akin mo na naman binubunto ng talo mo. At ang init ng ulo mo. Sabi ko. Totoo naman, Mama Mia, na natalo sa mahjong ang asawa ko kaya siya galit na galit. Hanggang sa binibigyan ko na rin siya ng pera para wag na niya akong pagbuntunan pa ng galit niya. At dun, Mama Mia, dahil nga lagi kaming nag-aaway ng asawa ko, si George siyang naging takbuhan ko. Siya ang nakakausap ko at Mama Mia, ang binibigay naman niya sa aking payo ay yung gumamit kami ng pampalimot ng problema. At yun nga ang ginawa ko. Tinanggap ko ulit ang alok ni George na gumamit ulit ng pinagbabawal na gamot. Hanggang sa ako na mismo, Mama Mia, ang bumibili ng rasyon ko para sa sarili ko. Alam mo yung pakiramdam ko, Mama Mia, ay hindi ako napapagod. Araw at gabi akong nagpe-pedicab dahil wala akong maramdamang antok at pagod sa katawan ko. Parang ang gaan-gaan lang. Kapag nakakauwi naman ako ng bahay at dumadada na naman ang asawa ko, ay parang wala akong naririnig. Parang musika lang sa aking pandinig ang kanyang pagbubunganga. Kaya naman, Mama Mia, mas nagustuhan ko ang paggamit ng bagay na yon. Ulit-ulit na paggamit. Hanggang sa hindi na rin nagkakasya ang kinikita ko kahit araw at gabi pa akong namamasada. Kasi nga, Mama Mia, binibigyan ko pa ang asawa ko at nagbibisyo din ako. Hanggang sa, Mama Mia, naikwento ko kay George ang tungkol sa problema ko at tungkol sa problema ko sa pera. Yun lang ba problema mo? Gusto mo magbenta ka rin katulad ko? Kita mo ako, walang trabaho, pamotor-motor lang, may sarili pang ang motor. Dahil yan dito, pare, hindi ka lang masisiyahan, kikita ka pa. Sabi ni George sa akin. Nainganyo niya ako, Mama Mia. Nagbenta na rin ako ng pinagbabawal na gamot. Tunay nga naman talaga na napakalaki ng kitaan sa bagay na yon. Pero mahirap din ang pagdi-deliver. Kaya lang, Mama Mia, dahil sanay naman ako na nagdi-deliver at nakikipag-usap sa iba't ibang uri ng tao, ay nagamay ko rin agad ang trabaho kong yon. Hanggang sa nalaman na nga ng asawa ko ang tungkol sa paggamit ko ng pinagbabawal na gamot nung makita niya ang mga yon sa damitan ko. Galit na galit siya sa akin at pinapatigil niya ako. Pero ang sabi ko sa kanya, Mama Mia, yun ang bumubuhay sa aming pamilya. Sa sobrang galit niya sa akin, ay pinagbantaan niya ako. Ang sabi niya, lalayasan niya ako kasama ang mga anak namin kung hindi ako magtitino. Nangako naman ako sa kanya na magtitino na at hindi na muli pang gagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya lang, Mama Mia, hindi ko na talaga mapigilan ang sarili ko. Hinahanap-hanap na siya ng sistema ko. Hinahanap-hanap na siya ng katawan ko. Palihim pa rin akong gumagamit. Pero sabi nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Lahat nabubunyag pagdating ng takdang panahon. Mama Mia, may nakakita sa amin na isang bata na gumagamit kaming dalawa ni George. Gulat na lang kami nung biglang bumukas ang pintuan ni George sa kanyang apartment
at dumating doon ang asawa ko at ang kanyang ibang mga kaibigan. Galit na sinugod ako ni Carla at pinagsasampan. Hindi pa rin daw ako nagbabago. Wala pa rin daw akong pagbabago sa sarili ko. Kaya naman umalis si Carla. Pero ako, Mama Mia, dahil hindi ako makaramdam noon ng kahit na anong guilt dahil nasa kasagsagan ako ng tama ko, ay hindi pa rin ako umuwi at nakipag-inuman pa ako kay George. Pero Mama Mia, nung umuwi na ako, pagdating ko ng bahay, ay wala na akong nadatnan. Wala na doon ang asawa ko at wala na rin doon ang mga anak ko at ang mga gamit nilang tatlo. Tinawagan ko ang asawa ko pero naka-off ang cellphone niya. Alam ko naman kung saan siya nagpunta. Alam ko na doon siya nagpunta sa bahay ng mga magulang niya. Ako naman, Mama Mia, ay hinayaan ko na muna siya. Sabi ko magpapababa lamang ako ng tama. Alam ko rin naman na hindi ako matitiis ni Carla dahil mahal na mahal niya ako. Alam ko, Mama Mia, na babalik pa rin siya sa akin. Pero lumipas na lang ang ilang araw ay hindi pa rin nagpaparamdam sa akin si Carla. Chinachat ko siya, Mama Mia, tinitext pero wala rin. Hanggang sa Mama Mia, parang mas nasisira na ang buhay ko. Dito pa si George na lagi akong inaalok. Hanggang sa Mama Mia, pati na ang dapat ay dinideliver kong mga ipinagbabawal na gamot ay nagagamit ko na para maibsan ang sakit na nararamdaman ko. Hanggang sa hinabol na nga ako ng supplier namin. Sinabi niya kung hindi ko raw babayaran ng pera ay ipapapatay niya ako. Doon ako natakot, Mama Mia. Doon ako umiyak ng umiyak sa sarili ko. Paano ba ako napunta sa lugar na to? Paano ba naging ganito ang buhay ko? Kahit na mataas ang pride ko, Mama Mia, ay wala na akong ibang maisip pang paraan. Kailangan ko na ng tulong. At alam kong walang kaibigan na tutulong sa sitwasyon ko. Alam kong ang mga tao lang na matagal ko nang iniwasan ang makakatulong sa akin. Lumapit ako sa mga magulang ko, Mama Mia. Galit na galit ang papa ko at ang mama ko. Pero hindi rin nila ako natiis. Kinausap nila ang mga kapatid ko, Mama Mia, para tulungan ako sa problema ko. Noong una ay ayaw pa ng mga kapatid ko dahil pinasukan ko raw ang problema na yon. Hindi naman din daw ako bata para hindi pa malaman ang magiging consequence ng mga pinasukan ko. Pero Mama Mia, kahit na anong galit nila, sa huli ay tinulungan pa rin ako ng mga kapatid ko. Binigyan nila ako ng pera para pambayad doon sa supplier ko. Pero sa isang kondisyon, magpaparehab ako dapat. Mama Mia, humayag ako sa kondisyon nilang yon. Humayag ako na magparehab. At nung makapasok nga ako sa rehab, Mama Mia, ay kinausap ko ang mga kapatid ko. Nakausapin nila si Carla. Nasabihan nila ito na nagpaparehab ako na hintayin ako sa pagbabalik ko. Mama Mia, halos 10 buwan din ako sa rehab. 10 buwan na hindi ako tumitikim ng ipinagbabawal na gamot. Naging masaya ako, Mama Mia. Masayang masaya dahil sa pakiramdam ko ay unti-unti ko nang nababawi ang buhay ko. Pinangakuan din ako ng nakakatanda kong kapatid na pagtatayuan niya ako ng sarili kong negosyo. Isang pangako na pinanghawakan ko, Mama Mia, para mas magpursige na maging maayos ang buhay ko at ang pag-iisip ko. At nung makalabas na nga ako ay masayang masaya akong sinalubong ng mga magulang ko. Dito ko naramdaman, Mama Mia, na yung mga galit na naramdaman ko sa kanila noon, yun pala ang nagtulak sa akin kung bakit ganun ang mga choices ko sa buhay. Pero hindi ko naman sinisisi ang mga magulang ko dahil choice ko naman ang gumawa ng mga ganung bagay. Wala na bang pumilit sa akin? Ako naman ang nagdesisyon nun. Ako naman ang sumira ng buhay ko. At nung makauwi nga ako ng bahay, Mama Mia, ay sinabi ko agad sa mga magulang ko na susunduin ko na si Carla at ang mga anak naming dalawa. Pero hindi umimik ang mga magulang ko. Tahimik lang sila, Mama Mia. Parang biglang nawala ang kasiyahan sa hapagkainan nung mabanggit ko na ang asawa ko at ang mga anak ko.
Hindi niyo ba ako sasamahan? Bukas na bukas pupuntahan ko sila. Chris, may isang bagay ka na dapat malaman. Sabi ng ate ko. Ano yun, ate? Hindi na siguro kayo magkakabalikan ni Carla, Chris. Ate, bakit? Kasi si Carla, may iba nang kinakasama eh. Sa narinig kong yun, Mama Mia, ay bigla akong nagwala. Pinigilan ako ng iba kong mga kapatid. Sabi ko nagsisinungaling sila. Kaya nung gabi din na yun ay umalis ako ng bahay at pumunta ako at nagbiyahe ng malayo para masundo si Carla at ang mga anak naming dalawa. Malayong malayo ang lugar na yun, Mama Mia. Pagdating ko doon ay mag-uumaga na. Nagpalipas muna ako ng umaga sa isang bus station at nang makapagkape-kape. At nung mag-uumaga na nga, Mama Mia, at may araw na, ay sumakay na ako ng tricycle papunta sa lugar ni na Carla. Mama Mia, pagdating ko sa bahay nila ay wala doon si Carla at ang mga anak namin. Pinipigilan ako ng mga magulang niya na hanapin si Carla at ang sabi ng mga ito ay masaya na raw si Carla sa buhay niya. Masaya na rin daw ang mga anak namin kaya wag ko nang guluhin ang mga buhay nila. Gawang may kasalanan ito, Chris. Kung hindi ka nag-addict, hindi sana mangyayari to. Bunganga sa akin ng mama ni Carla. Pero pinilit ko silang tanungin kung nasaan si Carla pero walang gustong umamin. Hanggang sa nung maglakad-lakad na ako, Mama Mia, ay isang kapitbahay ni na Carla ang nakapagsabi sa akin na 2 barangay mula sa kanila ay nandoon daw nakatira si Carla. Kaya naman dali-dali akong pumunta doon at wala na akong inaksaya pang oras. Pero pagdating ko sa address na binigay niya, Mama Mia, ay halos manlumo ako sa nakita ko. Si Carla, nasa labas at nagwawalis. Malaki na ang kanyang tiyan. Panigurado akong hindi akin yon, Mama Mia, dahil 10 buwan po ako sa rehab. Kaya hindi akin ang dinadala niya. Nung lalapitan ko na sana siya, ay may isang lalaking lumabas sa bahay nila at niyakap si Carla mula sa likuran. Lumingon naman si Carla sa kanya at hinalikan ng lalaki sa mga labi nito. Hindi ko na natiis kaya't nagpakita na ako sa kanila. Carla, anong ibig sabihin nito? Tanong ko sa kanya. Gulat na gulat si Carla na para bang nakakita ng isang multo. Chris, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Nandito ako para sunduin kayo ng mga anak natin. Pero ano to? Bakit malaki ang tiyan mo? At sino tong lalaking to? Chris, umalis ka na. Huwag ka nang manggulo dito. Maayos na kami ng mga anak ko. Anak natin, Carla. Mga anak natin. Chris, naputol na ang pagiging ama mo sa kanila mula nung gumamit ka ng ipinagbabawal na gamot. Ayokong maging katulad mo ang mga anak natin. Ayokong lumaki sila ng ganito. Sa isang ama na adik. At anong gusto mo, lumaki sila sa isang lalaking hindi nila ama? Paano kung maltratuhin sila? Pare, hindi ko naman gagawin yun sa mga anak mo. Sabad nung lalaki. Huwag kang makisali dito, hindi ikaw ang kausap ko kundi ang asawa ko. Pare, asawa ko, hindi mo asawa. Dahil sa sinabi niya, Mama Mia, ay sinugod ko na siya at sinuntok. Pero pinigilan ako ni Carla at pinagsasasampal. Tama ang sinabi niya, Chris. Asawa ko na siya. Kita mo to? Proud na proud, Mama Mia, na ibinalandras sa akin ni Carla ang kanyang kamay na may suot na singsing at ang kamay din ng lalaki na may suot din ng katulad na singsing. 4 na buwan na raw ang nakakaraan mula nung ikinasal silang dalawa. Kaya Chris, tumigil ka na. Wala ka ng karapatan sa akin. Siguro sa mga anak mo meron, pwede mo silang bisitahin. Pero alam mo, Chris, hindi mo sila makukuha sa akin dahil ako ang ina at hindi tayo kasal dalawa. Sa akin ang mga bata. Kung gusto mo silang dalawin, sige dalawin mo. Hindi rin kita pipilitin na sustentuhan sila dahil alam ko naman na wala kang trabaho.
Pero wag na wag mo na kaming guluhin pa. Wag na wag ka nang magpapakita dito na galit at para bang ninakawan ka ng kung ano. Walang nanakaw sa'yo, Chris. Dahil ikaw mismo ang nagtulak sa akin para gumawa ng mga ganitong uri ng desisyon. Pasensya ka na. Pero hindi na kita mahal. May asawa na ako at masaya na ako sa piling niya. Pagkatapos niyang sabihin yon, Mama Mia, ay hinila na niya ang kamay ng lalaki at pumasok na sila sa loob ng bahay. Sigaw pa ako ng sigaw sa labas pero hindi nila ako pinapansin. Mama Mia, nung umuwi ako sa bahay namin ay nagwala na naman ulit ako. Galit na galit ako sa mga kapatid ko kung bakit hindi nila napigilan ang pangyayaring yon. Bakit hindi nila napigilan ang panlalalaki ni Carla? Dahil sobrang sakit na naramdaman ko, Mama Mia, ay umalis ako ng bahay at hinanap si George. Oo, Mama Mia. Bumili ako sa kanya ng paraphernalia at ng ipinagbabawal na gamot. Dahil pakiramdam ko nung mga panahon na yun lang ang makakapagpasaya sa akin. Yun lang ang makakatanggal ng sakit na nararamdaman ko. At muli nga akong gumamit. Pero 2 linggo, Mama Mia, matapos akong gumamit noon, ay nabalitaan ko na lang, Mama Mia, nawala na si George. Namatay siya, Mama Mia, at nadali siya ng tukhang. Doon ako natakot. Doon ako natauhan. Yun ang naging umpisa, Mama Mia, para tuluyan ko ng iwan ang ipinagbabawal na gamot. Tuluyan ko ng sinabi sa sarili ko na magbabago na ako. At hanggang ngayon, Mama Mia, pinipilit ko pa ring baguhin ang buhay ko. Good to know at happy ako, Mama Mia, na sabihin sa inyo na mula nung mamatay si George ay hindi na ako gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Ngayon ay tinupad ng mga kapatid ko ang sinabi nila sa akin na pagtatayuan nila akong ng negosyo. Meron na rin akong babaeng napupusuan ngayon pero hindi ko alam kung liligawan ko ba siya o kung tatanggapin ba niya ako. Mama Mia, naging komplikado man ang buhay ko noon, pero masasabi kong maayos na ako ngayon. Kaya lang naging huli na para sa akin ng lahat. Hindi ko na nabawi pa si Carla. Pero sinusustentuhan ko na ngayon ang mga anak ko. At meron ding mga araw sa isang buwan na pinapahiram sila sa akin ni Carla para makita din ng mga kapatid ko at ng mga magulang ko. Hindi man ako ganun kasaya sa setup na meron ako ngayon, Mama Mia. At nagsisisi man ako sa lahat ng ginawa ko. Pero masasabi kong ito siguro talaga ang tadhanang nakatakda para sa akin. Sa lahat po ng mga katulad ko na may mga galit sa ibang tao, lagi po ninyong iisipin at lagi po ninyong ipagdarasal na sana makapagpatawad kayo. Hindi para sa ibang tao, hindi para sa mga taong nanakit sa inyo, kundi para na rin sa sarili nyo. Kasi kapag may galit ka sa puso mo, makakagawa at makakagawa ka ng mga maling desisyon na pwedeng ikasira ng buhay at kinabukasan mo. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa lahat ng iyong pangunawa nitong aking sulat. Lubos na gumagalang, Chris. Good for you, Chris, kasi nga nagbago ka na. Although meron talagang mga nasakripisyo, merong mga hindi natupad na mga pangarap at merong mga pagmamahalang natuldukan, siguro hindi lang iyon dahil sa mga pagkakamali mo. Siguro yun ay leksyon para ikaw ay matuto, para magbago ka na. And maybe hindi talaga din kayo ni Carla ang meant for each other. Ganun naman talaga yun eh. Hindi naman talaga natin pwedeng ipilit yung mga bagay na hindi naman talaga nakaukit sa kamay ng tadhana. Nakakalito ang mundo, no? Minsan, kahit hindi mo hinahanap, dumadating at dumadating sa'yo. Pero, yung mga hinahawakan mo, yung mga dinedependehan mo, yung mga bagay na akala mo, mamamatay ka kapag nawala,
yun din pala ang susubukin na tanggalin sa'yo. Oh, may mga ganong bagay eh. Anyways, maraming thank you sa lahat po ng nanood at nakinig ngayon sa ating programa. And to you, Chris, tuloy-tuloy lang ang pagbabago. Ayun, prayer is a must. Kasi minsan, dahil tao lang tayo, natutukso at natutukso pa rin tayo. Meron at meron pa rin mga nangyayaring hindi maganda. Meron pa rin tayong mga nagagawang mga bagay kahit na isinumpa na natin hindi na natin magagawa. Pero mga ganun eh. We cannot control everything, especially ourselves, especially pag natutukso ka na, may mga ganun. So prayer is the best weapon against temptation. Ganun. May mga paano tayo. Anyways, sa mga nag-subscribe sa ating channel, maraming thank you po sa ating mga subscribers. I love you all so much. Sa hindi pa po natin subscribers, ano pa bang inaantay nyo dyan? Subscribe na. And then click the notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron po tayong video o upload o kwento na syempre ina-upload dito sa ating program. And of course, napakalaki po ng pasasalamat natin sa ating mga members na hindi tayo iniiwan, laging nandyan for us. Hi ako kay Freaky, kay Mila Raduban, kay Gail Easy, kay Maureen Tugab, kay Maria Elena Abe, kay Dayan Martinez, Macdax, Benson Boyser, Marlia Giana Shane, Gimaras Girl, and Colleen Bueno. Thank you very much sa hindi nyo pang iiwan at sa inyong pagpapamember dito sa ating channel. Pero kung hindi ka naman member dahil meron kang rason, bakit hindi ka pa nagpa-member? Ayos lang yan, basta't lagi ka pa rin nanonood at nakikinig kay Mama Mia at hindi ka nagsiskip ng ads, ay nako, I love you pa rin. Hi ako kay user QV6N. Hello po. Maraming salamat sa'yo. Sally Buma, sabi niya dun sa ating letter kahapon, sa ating upload kahapon, sender, makakarma talaga, like the saying, we can't have it all. Maghanap ng perpekto, walang perpekto sa mundo. Totoo. Maghanap ka ng perpekto kung ikaw mismo perpekto ka. Ganun, 'di ba? Kung wala kang mga pagkukulang, kung wala kang mga pagkakamali, edi go. 'Di ba? Maghanap ka ng taong katulad mo, pero kung ikaw marami ka ring pagkukulang, di ka rin perfect, ang kapal naman ng mukha mong maghanap ng perfect. Ganun. Hi kay Judith McGovern, maraming salamat. Yan na pala mo sa kalandian mo. Big karma yan sa'yo, hindi ka nag-iisip. Hi kay Ma'am Marlene Vargas, sabi niya, karma is real, hindi ka kasi makontento, girl. Dapat sa'yo yan. Sumama ka sa demonyo. Ganun. Hi kay Cutie Hot Mom, hello sa'yo. Nag-reply na ako sa email mo, di ka pa nag-reply. Hi din kay Gail Easy, Merisi sa cheater na katulad mo. Sally Buma, grabe man ka sender, respeto na lang sana sa partner at sa sarili mo para respetuhin ka rin. Hi kay Sai, kaigat mong good ba? Sabi niya. Kay Gail Easy, hello again. Kay Miriam Narbuada, maraming salamat. Grace Otanyes, Lina Ladez, Mercedes Esteban, Judy Lipio, maraming salamat sa inyong lahat sa mga nakikinig sa atin at hindi nang iiwan. Thank you very much. Again po, sa mga gustong mag-share ng sarili nilang kwento, welcome na welcome po kayo dito sa ating programa. Ayan po ang ating email address sa baba, mamamiacdo0317@gmail.com. Diyan po kayo mag-email for anything that you wanna ask, anything that you wanna say. Pwede po kayo mag-email dyan. Pwera lang po dyan sa mga scammers. Huwag na po kayo mag-email. Nagsasayang lang po kayo ng oras. Di po kami nagre-reply. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Hanggang sa susunod nating kwento. I love you all so much. Mwah! Bye-bye! Ingat!